Inihanda na rin ng OCD, NDRMC at Department of Social Welfare and Development ang food at non-food items para sa publiko. Sa monitoring ng OCD, NDRMC, naapektuhan ng bagyo ang operasyon ng 20 padala sa Bicol at Eastern Visayas. Habang stranded ang 2,100 pasahero, 407 rolling cargos, 16 na sasakyang pandagat at 11 motor bangka. Nagkaroon naman ng power interruption sa 2 lugar sa Eastern Visayas pero agad din naibalik ang supply ng kuryente. Bernard Peret para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mula Samar hanggang sa ilang bahagi ng Bicol, kita na ang hagupit ng Bagyong Agon. Katunayan, nakapagtala na ng ilang insidente ng pagguho ng lupa at pagkasira ng ilang bahay sa lugar. Yan ang ulat ni Kate Renya. Damang-dama ang bagsik ng Bagyong Agon sa ilang lugar sa Eastern Visayas at maging sa Bicol. Sa bayan ng Sangguniang, Eastern Samar, hirap ang mga motorista sa pagdaan sa kalsadang ito sa may tabing dagat dahil ito sa nangyaring landslide na nagsisikip sa daan. Nakapwesto na rin naman ang mga bako para alisin ang lupang bumuhos mula sa bundok. Sa Labezares, Northern Samar naman, 12 bahay sa barangay Kaburihan ang napinsala dahil sa lakas ng hangin at ulan. 4 sa mga ito ang totally damaged at nagmistulang bakanting loteng tinambakan ng mga gamit. Apektado rin ang supply ng kuryente sa lugar. Sa Allen, Northern Samar, kumpulan na ang mga pasahero sa bus terminal na ito dahil sa na-delay o kanseladong biyahe. Ang ilan sa kanila sa sahig na nakaupo sa dami ng tao. Hanggang sa Masbate, ramdam na rin ang epekto ng paparating na bagyo sa bayan ng Baleno. Humahampas na ang alon sa karagatan. Masaya pang nagtatampisaw sa dalampasigan ng ilang kabataan. Pero halos lang rin nagsagawa naman ng preemptive evacuation ng ilang ahensya ng gobyerno sa sitio Bagong Sirang Barangay Lipata para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Sa Legazpi City sa Albay, nayupi ang bubungan ng tricycle na ito matapos mabagsakan ng sa barangay Kumapo. Dulot pa rin ito ng malakas na hangin dala ng paparating